Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumpulan. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di ko na kayang mabuhay dahil sa mga flying mga kapuso. Ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi katapat, nagsisilbi katapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bahay nila? Kami nananaginip ng gising ng bawat higa. Dinadala dagdag bigat ng daming pipilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Magising siya, sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong magsilbi sa aming tuluyan na wala nang Ako si Jose Rizal at isinusulat ko ang nobelang ito, ang nobelang El Filibusterismo, upang magsimula na ang himagsikang bayan. Ngunit, ano ang nangyayari? Walang nagiging aksyon. Paano natin makakamit ang kalayaan para sa Pilipinas at sa mga mamamayan dito kung wala tayong gagawing aksyon? Ano ang nangyari? Tinanggap na natin na tayo'y walang kapangyarihan laban sa mga Espanyol. Ngunit, ang librong ito, ang librong El Filibusterismo, ay ang magdadala sa atin sa kalayaan. Magsisimula na ang himagsikan dahil lang sa aking librong El Filibusterismo. Kapangyarihan ay nasa inyo. Sino ba kayo? Hindi ka rin magsisiya. Maaari ba akong sumali? Tara doon at tayo uminom ng cerveza. Oo, manina ginawang simon, ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom ng alak? Eh sabi nga ni Padre Camora, ang madalas na pag-inom ng tubig ay nakakasama. Ipabatid mo na rin kay Padre Camora na mas makakabuting tubig na lang kaysa alak. Alam naman natin ang mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila ay apoy. At alam naman natin lahat na ang pumapatay sa apoy At kailan naman mangyayari ang kababalaghang sinasabi ninyo? ito ay hindi kabubalaghan, Senyor. Ito ay batas kalikasan. Bueno, pardo namin. Parang napakatapang mo sumagot kay Senyor Simon. Alas kinakatakutan ko. Parang namumukha ko yung tao yun. Ayun ay nakakatakot. Nakaibigan ni Kapitan General. O Basilio, Oo, Kapitan. kamusta nga pala ang iyong ginagawa pag-aaral sa wikang Kastila? Nakahanda na po lahat, Kapitan. Nakahanda na rin yung mga guro at pangaralan. Sa akin palagay hindi matutuloy iyang pag-aaral nyo na yan, sapagkat si Padre Sibilla ay tutol dyan. Ngunit, binigyan na namin yung dalawang kabayong kastanya aming daral at nangako siya ay tutulungan kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Kami ay mag-aambagan at ibibigay ang kagamitan sa mayamang si Marquis. Na maging matagumpay ang inyong pag-aaral dyan, mauna na ako sa itaas.
Telas, Poro, buti na dito. Magandang hapon. Anong buti? Kailangan mong magbayad ng buwis, 200 piso. Noong nakaraan, maliit lang halaga. Ngayon 200 piso na. Aba, napakamahal naman. Lupain ko to! Hindi! Sa pamahalaan! Lalaban ako! Oh, saan? Hulihin ang lalaking iyan. At gawin yung kawal. Nos vengaremos, Maria. Basilio, anong ginagawa mo dito? Kung inyo pong magugunita, 13 taon na ang nakakalipas na tayo nakakilala dito sa buhay. At kung inyo pong naaalala, kayo po ay nagbigay sa akin ng pakikirarami. At sino naman ako sa tingin mo? Isang taong dakila na akala ng lahat maliban sa akin matagal ng patay. Isang malalim na lihim ang iyong natuklasan, Basilio. Isang lihim na maaari mong ikasawi. Hindi mo ba naiisip yon? Maaari kang masawi sa aking kamay. Ngunit anong gusto mong gawin ko? Estudyante lamang ako. Walang-wala sa buhay. Anong gusto mong gawin ko? Hukayin na bangkay ng aking ina at iharap sa hukuman? At magbintang ng kung sino-sinong Kastila? Ay nako, Basilio. Ngayong araw, may natuklasan kang lihim. Isang lihim na napakalalim. Mula ngayong araw, nasa kamay mo na ang buong pagkabuhay ko. Sumama ka sa akin, Basilio. Pabagsakin natin ang pamahalaan. Ipaghiganti natin ang mga Pilipinong namatay. Lalong-lalo na ang iyong nanay na pinatay nilang walang awa. Pag-iisipan ko. Makikisuyo po sana ako. Pagdating po ni Ama, pwede po bang pakisabi na nakapasok na ako sa kolehiyo? Ang nangyari kay Kabisang Palace ay parusa lamang ng Diyos. Si Huli din ay makasalanan sapagkat hindi niya pa rin alam magdasal na maayos. Totoo ba? Isipin niyo, ang tanda na ni Huli, ala pa rin asawa at di pa rin marunong magdasal. Sa susunod, tuturuan ko siyang magdasal. Narito lamang ako upang magbenta ng mga alahas mula sa diamante, ito, at mga perla. Ang gaganda ng mga alahas! Ang ganda ng mga dimante. Gusto ko yan. Gusto ko din yan. Ayun lang. Nasa 3,000 lang. Sus Maria Jose. At ano naman ang itataya mo? Ano nga ba? Kayang gumawa na kahit anong katulan. Ngunit yung mga pride ang mga... Gawa ng kabutihan at panalangin? O sige, magbabayad na lamang ako ng mga pangako. At sa halip na magbayad ng mga kwarta, sabihin na lang nating lilimutin ng 5 araw ang mga kahirapan. At ikaw naman, ang ibabayad mo naman sa akin ay isang tali sa pagkakabilanggo o isang utos ng pagtapon na walang nakatalang pangalan. O Diyos, hindi na ba ako makapananangali na mapayapa? O sige, pawalan na ang matandang yan. O sabihin pa nilang wala akong awa. Oy, Beniten! Kumusta na may bakasyon mo? Masaya. Masaya ba? Masaya rin? Sabi, syempre naman. Alam mo ba't nakita namin si Padre Camora doon sa may bayan? Sobrang sungit niya pero magandang kasintahan ni Isagani. Uy, tingin mo si Paulita. Ang ganda niya. Mamaya na nga at ako yung klase pa. Tubo lang dito. Mamaya na nga. Hoy, Antuki! Alam mo ba ang leksyon? Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko.
Ang nasa likuran ba ang makakapagbabago sa nasarapan? Napakayop mo naman! Ikaw, hindi kita tinatanong bakit ang ingay mo. Ngayon, iligtas mo ang iyong sarili. Sus Mariosep, meron 15 liban sa klase ko. Ngunit 4 na araw pa lang. 5 araw ang katumbas ng isang araw sa liban. Namarkahan pa kita ng isang guhit kahit hindi mo alam ang leksyon ngayon. Sige padre, ilagay mo lahat ng guhit na gusto mo. Alis na ako, di na ako babalik sa klase na ito. Ayos ko nang tumalon sa dagat. Di ka sana napagalitan kung sinabi mo lang sa akin sa siguro. Ano sinasabi mo? Mas huminahon nga kayo. Kaninang umaga ay nakausap ko si Padre Reno. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit tinayaan nila ang kataas-taasan ko na magdesisyon. Ngunit, hindi naman kumikilos sa mga hukom. Ngunit sabi ni Don Custodio, siya daw ang magdidesisyon. Kaya niyo na lamang ako nakuusap kay Don Custodio. Ayon sa Praile, may 2 paraan si Ginoong Pasta o mananayo na si Pepay. Wala na ba ibang paraan bukod sa pag-aandog para sa mga yan? Susme, huwag kang mga arte. Kaya niyo na lamang ako na ako mausap kay Ginoong Pasta. Oh, isa grande. Magandang araw po, Ginoong Pasta. Kamusta? Ba't ka ba narito? Dahil po humihinat ko ang mga estudyante sa inyo. Dahil naniniwala ko kami sa inyo. Ayaw kong makialam sa mga usap-usapan. Hindi po namin mahal na ilagay kasalanan sapagkat isa lang po ang ano kayo. Kahanga-hanganin yung mga estudyante. Ngunit hindi pa rin ako papayag. Mapanganib yan, Isagani. Hayaan mo na yung pangangalan. Ang gayo eh, paulan ako. Oh, Quiroga. Senyor Simon, ako lugi, ako baksak. Ano ba naman yung Quiroga? Eh, pinagtatambal na kita sa mga opisyal. Maraming nagpupunang sa akin, pero pagkapusin mo, ayaw bayad. O siya, sige. Iparaanin mo sa akin ang mga mangungutang at mga manggugulo. Ako na bahala. Siya nga pala, mamaya may datating ng 5 kahon at mga armas. Itago mo dito. Ngunit, mahal ang nais kong ipagbigay sa amin. O sige, kung ayaw mo namang gawin, bayaran mo na lang ang mga utang mo sa akin. Siya, sige. Basta di ako sabit yan. Huwag kang mag-alala, Quiroga. Ako na bahala. O siya, aalis na ako. Sige. Ang ganda. Ang nobya niya pala ay kagalit kong estudyante. Padre, nasaan si Simon? Ako si Imutis, nabuhay ng panahong Amasis at namatay ng panahong Persya. Na magdaan ako sa Babylonia, nadatnan ko ang pandaraya ni Gaumata. Sa takot na isumbong ko siya, nagbalak siya sa aking kasasawi. Mamatay! Mamatay! Susumbong kita! Lapastangan sa Diyos! Mamatay! 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 Ina, nais ko na tumulong sa pag-aaral dahil di ko na talaga kaya. Pinangako ko sa iyong ama na pag-aaralin kita. Ano sa tingin mo ang sasabihin niya kapag nalaman niyang naghinto ka? Mga Indio nga naman, wala nang ginawang maayos. Walang aking talino, siguradong masasawi lamang sila. Ano ba yan? Kailangan ko na mag-desisyon. Ang galing ko talaga. Natapos ko ang aking pagpapasya. Ang hudyat ay isang putok. Huwag kayong magkahala.
Sus Marioset, andad sana ito ay kagagawa ng mga punyetang mga praile. Ang kahulugan kasi ng Cervantes ay isang alipin o mga utusan. Sa kabilang banda, ang kahulugan naman ng mga domestic sa isang domestiko. Ano ang kinagkaiba nila? Sa tingin ko, ang pinagkaiba ng dalawa ay ang Cervantes ay isang taong gubat, samantalang nakalimutan ko yung kahulugan ng isa. Tama, totoo iyan. Ang iba ngayon ay walang kagalang-galang sa magandang katulad ko at tila Maladonya. Ang buong katawan ay nakalatag na ng laso. Bukas o makanawi maaari ng mamatay. Kagaya ng Pilipinas, sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan sa pamamagitan ng budget ko. Ngunit, natitiyak ko ang aking tagumpay at narito ko upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan, Pumili ka sa pamahalaan ka ba o sa amin, sa CCL o sa ina ng bayan. Si Maria Clara, nais ko siyang iligtas. Maria Clara, huli na po kayo. Huling-huli na kayo sa balita. Ano ang ibig mong sabihin? Si Maria Clara po ay matagal ng patay. Anong kasinungalingan ito? Si Maria Clara ay nararapat pang mabuhay. Maria! Kung mamamatay man ako, ang paniniwala ko ay mamatay akong maligayang pinaglalaban ang ina ng bayan. Oh, tita, hindi ka na. Umuwi na tayo. Mapakaisigan. Mga Ginoo, ang pansit lang ng isopas ang napakasarap. Gaya ng napapansin mo sa sandoban. Yung hadoy, hipon, itlog, sotangan at iba pa. Matanggal lang ilong ni Padre Red. Salud! Salud! Makinig kayo mga kapatid. Umingon kayo sa panahon ng kamusmusan. Ano ba ang mayroon? Mga Trilet. Ang mga nabibigyan at tumadalaw sa paral ay kauna-unahan nagpakain sa iyo ng Diyos. Isipin niya ulit unang wala sila. Binawan man lang tayo ng paborito ni Padre Sibila. Ako! Oh, Basilio, nasangkot ka ba sa paghihimagsik? Paghihimagsik? Ilan na nasangkot? Sino-sino ang mga ito? Oo, kahapon may paghihimagsik na nangyari. Maraming nasangkot at kung sino-sino. Basilio, kumusta ka? Nabalitaan mo na ba ang nangyari kahapon? Ikaw ba'y nasangkot? Naku, hindi po ako nasangkot. Nagbigay lamang ako ng abuloy. Anong pangalan mo? Ako'y si Basilio. Sakto. Di mo na ako kailangan mahirapan pa. Ikaw ay karapat dapat na ito. Ano ang nangyari sa amin ng mga estudyante? Na kayo'y magsipagtupad sa inyong mga tungkulin. Bukod sa amin tungkulin, ano mga tungkulin? Ang tungkulin na inyong pinangako nang kayo'y makapasok sa katipunan. Bilang isang estudyante, hindi ko inakala na ako'y may karapatan na magturo ng kurikulum na kailangan niyong linawin. Tutukuyin ko lamang ang mga praile bilang tagamasid at tagapagturo sa lalawigan at sa mga Dominikano.
Ngunit sila rin ang nagtuturo sa mga kabataang Pilipino upang maakay sila sa mas magandang kinabukasan at mapaunlad ang ating bayan at gawin itong marangal, dakila, matapang at maunlad. Ngunit, tatanungin ko kayo, Padre, kayo ba'y tumutupad sa inyong mga tungkulin? Hindi na, pakabigat na parang. Kung gayoy, ako'y aalis na. Paalam, Padre Fernandez. Si Basilio, kamusta si Basilio? Masamang balita ito para sa iyo, sapagkat nakulong ang alaga mong si Basilio. Ngunit bakit? Anong naging problema? Mahaba-habang usapin ito, inumin mo muna. Ngunit si Basilio... Sabing mamaya na, inumin mo muna. Hinahangad ko lang ng isang payapa at tahimik na pamumuhay. Subalit, bakit tila ang landas na aking tinatahak ay puno ng dalumhati at walang humpay na pagdurusa? Huwag kang mag-alala at ako'y narito lang. Bilis na to, sabi mo na si Padre kami. Yes. Si Basilio ko, ang aking nobyo na nakulong at nais kong palayain. Nagmamakaawa po ako. Gagawin ko ang kahit anong. Magsusulat ako sa mga aperes. Bukas makalaway, pwede na siyang makalaya. Maraming salamat po, Padre. Gagawin ko lahat ng utos, ngunit may kapalit. Skigan lang babaeng ito. Away niyo na po! Tama na! Punyeta! Hindi ko na kaya mabuhay pa. Ang babaeng kasi doon ko, wala nang karapatang mabuhay pa. Huli! Huli! Nabalitaan niyo na ba? Meron isang dalagang tumalong sa kumbento at nagugulay. Kaya nga, tapos umasa ang dagat ng magpapay. Ngayon, isang dalagang
Gago. Si Basilio ay isang estudyante lamang at ordinaryong tao. Ngunit, ang iyong tinutukoy na estudyanteng ordinaryo ay tila walang kasalanan. Tila mas mainam, mas kakatukutan tayo ng mga mamamayan. Ngunit, hindi mo ba naiisip na maaaring matatakot ang iyong kamahalan? Ako ay makapangyarihan, wala dapat katakutan. Ibinigay sa iyo ng Espanya ang kapangyarihan nito. At ngayon, pagdating mo sa Pilipinas, ang pangako ba ay ikaw ay mamamatay? Paulita, ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Mag-ayos ka na, pupunta pa tayo kay Padre Camora. Ayusin mo ang buhok mo. Ano ba talaga ang hindi mo maintindihan? Si Isagani ay isang kriminal. Wala ba talagang laman ang utak mo? Tara na, bilisan mo! Paulita, malaya na ako. Muli na tayo magkasama. Isagani, hindi ko na alam ang aking gagawin. Paano ko sabihin ko sa'yo ikakasal ako sa iba? Ha? Hindi wag ka pumayag. Ipatigil mo ang kasal. Isagani, hindi ganun kadali yun. Pag tinalikuran ko ang kasal na yun, mas lalong kahiyahiyak sa mga tao. Kung mahal mo ako, pakawalan mo na ako. Halika na, Tia. Basilio, kamusta ka? Ano ang nangyari? Nakulong ako, Senyor Simon. Ginulong nila ako ng ilang linggo dahil sa maling parataw. Ako'y masamang anak at walang kwentang kapatid. Kaya pinarusahan ako ng Diyos. Nais ko magiganti at bigyan ng katarungan at justisya ang pagkamatay nila. Kay galing mo talaga, Basilio. Nasa pagitan ka ng katwiran. Halika at may ipapakita ako sa iyo. Pampasabog? Kay talino mo talaga, Basilio. Ito ay nitroglycerina. At mamayang gabi ay magsisimula na ang kasiyahan. Pagpatak ng alas 9 ay maghihimagsik na ang bayan. Sandali, papatayin ba natin silang lahat? Takot ka yata, Basilio. Kinakabahan ka. Hindi sa takot, ngunit kasiyahan. Ang mundo'y walang malasakit. Sa akin, may nagmamalasakit ba sa akin? Tila ang galing mo talaga, Basilio. O sige, mamayang alas 10 ay magkita tayo sa simbahan ng San Sebastian. O siya, hindi na ako makapag-intay. Magkita na lang tayo mamaya. Kaunting tiis na lang, Basilio. At magkikita na tayo sa impyerno. Juanita Pelaez, tinatanggap mo ba si Paulita Gomez bilang kabiyak mo habang buhay? Opo, Padre. Paulita Gomez, tinatanggap mo ba si Juanita Pelaez bilang kabiyak mo habang buhay? Opo, Padre.
Padre Salvi, naalala mo ba ang kasulatan ng iyong kaibigan? Oo, iyan nga. Iyan ang sulat ni Crisostomo Ibarra. At sino naman si Crisostomo Ibarra? Siya ang taong napakasama nang matagal nang namatay. Hindi maganda kalokohan ito. Hindi na nakakatakot. Teka, kung sasanipa yan ang kabuluhan, may mga babae pa naman rito. Padre Irene, pakisindihan ng lampara. Hala, ano yun? Isang pagsabog. Sandali! Ang sulat ni Ibarra! Posible nga ba na nanggaling ang bomba kay Ibarra? Kay Crisostomo Ibarra? Ngunit, matagal nang namatay si Crisostomo Ibarra. Matagal na ang panahon. Maaari ba? Posible ba na buhay pa si Crisostomo Ibarra? Ngunit paano naman nangyayari yun? Posible ba na si Simon si Crisostomo Ibarra? Posible nga. Punyemas, hanapin niyo si Simon. Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa ibang pa? Naku, nilusog daw ito ng mga tulisan na pinangay na 2,000 piso. At sino kaya ang naglagay ng mga kultura? Sa tingin ko yung mga private. At sino si Quiroga? Estudyante? Sino ka na? Ang mag-aalas ni Simon? Simon? Oo. Ang mag-aalas ni Simon. Kung mawala si Simon, hinigamit siya ng mga guardia civil. Sila pala kagabi kami nagkakagulo habang nakakapulan. Senyor Simon, sa dali lang tatawag ko ng manggagamot. Hindi na. Ito na ang oras ko. Mas gugustuhin ko na lang mamatay kaysa mahuli ng mga gwardiya sigil. Ano ang ibig mo sabihin? Ito na ang oras ko. Hayaan mo na lang ako. Ay, nakakamisang si Maria Clara. Ang dati namin pagkakasintahan. Magkikita na kami. Hayaan mo na lang ako. Itago mo ang aking mga kayamanan.